Magandang gabi, Baguio! Mula sa malamig na City of Pines, narito ang maiinit na isyu ng bayan. Hatid namin ang mga balitang dapat ninyong malaman. Mga nagbabagang pangyayari, mga isyong sumasalamin sa komunidad, at mga kwentong dapat niyong tutukan. Ako si Estelle Darasan. Ako naman si Jancel Ilano. Boses ng Isko. Tunay na serbisyo, ito ang Iskosibo! Ilang estudyante sa mga pribadong paaralan, daing pa rin ang TOEFL o Tuition and Other Fees Increase. Boat operators sa Burnham Lake umaaray sa ekstensyon ng rehabilitasyon sa lawa. Mga residente sa Tadyangan, Tuba, Benguet, hirap pa rin sa supply ng malinis na tubig. Aalamin natin yan dito sa Iskosibo! Para sa unang Iskosibo, kasabay ng pagtaas ng mga bilihin, ramdam din ng mga mag-aaral ang pagmamahal ng kanilang mga pangarap. Kasunod yan ng Tuition and Other Fees Increase o TOEFL sa mga pribadong paaralan. Para sa detalye, narito si Lane Agustin. Hanggang saan aabot ang pangarap kung kapos ang pera? Sa tuwing papasok sa universidad si Shivoni, isang nursing student ng University of Baguio o UB, hindi lang gamit sa eskwela ang bitbit niya. Pasan din niya ang hirap para matustusan ang tumataas na matrikula. Kung titignan ay parang ordinaryong estudyante lang si Shivoni. Palangiti na tila walang pinagdaraanan. Gusto ko maging nurse kasi simula bata pa ako, sakitin na talaga ako. So I was diagnosed with rheumatic heart disease, hyperthyroid, and tic disorder. Kaya nag-nurse ako para matulungan ko rin yung mga tao na may same case sa akin. Ngunit ang nag-aalab na determinasyon ay biglang natupok na malamig na realidad. Isang post sa social media ang bumulaga sa kanya. Magtataas ang kanilang tuition at iba pang bayarin. Basta nag-post lang sila, tataas tayo ng 10%, ganun. Wala man lang silang sinabi na kasi aayusin yung mga facilities or laboratories. Ang Tuition at Other Fees Increase o TOEFL ay pinahihintulutan ng Commission on Higher Education o CHED. Nakabase ito sa ilang memorandum orders ng ahensya. That is for the regulating mga HCIs intending to increase tuition and other school fees and to apply new fees. But it is only limited to yung allowances of teaching and non-teaching personnel. Ipinaliwanag naman ng UB kung para saan ang tuition hike. Most reason ng administration natin kung bakit sila nag-increase is for the curriculums. We don't get what we actually deserve. We pay for that, yet sira. Am I really the private school? Dahil sa TOEFL, maraming pamilya ang kinailang maghigpit ng sinturon para lang may pagpatuloy ang pag-aaral. Kaya para sa National Union of Students of the Philippines, Cordillera o NUSP, hindi ito makatarungan. It reflects the kind of education system that we have here in the country. Yung TOEFL isa siyang direct and concrete manifestation of how our education is not a right but a privilege. Kasabay nito ay ang pagtaas din ng mga presyo ng bilihin. Kaya naman si Shivoni, bawat sentimo ay kinailangan niyang pagkasyahin. Lahat ng lakad ko for 1 week na pwedeng i-cash off, nilalakad ko na siya. Siyempre sayang yung pamasahe. Babaon na ako ng lunch. And then snacks, ganun. Para hindi na ako bibili sa school. Nag-online selling ako ng cosmetics. Pati yung mga pre-loved outfits. Pati rin mga frozen foods yun. Pero dahil sa TOEFL, anumang kayod niya, ay nananatiling kapos pa rin sa pera. Pero imbis na bibili ko na lang yun ng books requirements, medical equipments na kailangan namin for duty, doon na pupunta sa may 10% na increase. Ngunit ang pinakamabigat ay ang makita ang kanyang inang kumakayod kalabaw para lang matustusan ang pag-aaral nila ng kanyang nakababatang kapatid. Siyempre yung mama ko, everyday siya nag-overtime sa ako. Hindi nga na binibili yung mga gusto niyang bilhin. Noong una niya takabe. Minsan naglalakad na siya papunta ng work.
Isang malaking dagok para sa lahat ng nangangarap na makapagtapos ang ganitong pagtaas ng matrikula. Ngunit paglilinaw naman ng Student Council ng Universidad. Kasi ang increase natin is hindi nangyari sa second year, third year, and fourth years. It's only first year. Sa kabila nito, hindi tuluyang nawala ang takot ng mga estudyanteng gaya ni Shivoni dahil sa nagbabanyang pagtaas ng gastusin sa universidad. Lalo ring nababahala sa posibilidad ng kalaunay hindi na kayang tususan ang kanilang pag-aaral. When our rights and welfare are being trampled upon, we should always speak up. Upang mapagaan ang pasa ng mga estudyante, tinitiyak ng gobyerno na makapag-abot ng tulong lalo sa mga estudyanteng may pinansyal na pangangailangan. Our government is really trying to participate or to support that through their different scholarship programs. Sa kabila ng hiling ng mga pribadong kolehiyo at universidad para sa tuition at other fees hike, nanindigan ng CHED na hindi ito ang panahon para magtaas ng matrikula. Kung kaya't sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin sa lungsod, sumasapat nga ba ang mga ito? Pinananatili nga nito yung hindi abot kaya, yung edukasyon na supposedly it is a birthright, it is a constitutional right of every Filipino youth. Libre ang mangarap, pero sa patuloy na pagtaas ng matrikula, libre pa nga ba ito? O pribilehiyo na lamang para sa mga may kakayahang magbayad? Salamat, Lane. Tampok na pasyalan noon, sarado pa rin sa mga turista hanggang ngayon. Lagpas isang buwanang delayed ang naturang pagbubukas ng Burnham Lake para sa publiko. Bagay na ikinababahala ng mga boat operator na nawalan ng hanap buhay dahil dito. Ating pakinggan si Carla Fortaleza. Kung magbabakasyon sa Baguio City, paniguradong nasa itinerary ang Burnham Park. Saksi ang parke sa pag-usbong ng Baguio, mahigit 100 taon na ang nakalipas. Milyon-milyong yapak na rin ang dumaan sa landas nito. The Burnham Park was created to serve as open space. Boating activities dated back to pre-war, mga 30s. People need some activities to do. Habang patuloy tayo sa pagsagwan sa buhay, ang pagsagwan sa sentro ng parke sa Burnham Lake nahinto. At ito na siya ngayon. Ito ang isa sa pinakamalaking pagsasaayos ng nasabing atraksyon sa buong kasaysayan. Ngunit bago ito, sumailalim na ang lawa sa iba't ibang renovasyon. Yung 80s na, yung renovation nga led by Imelda Marcos. Na-added nga yung mga flower box grids, etc. But during the 1990 earthquake, there are accounts na the lake was still open pa. Ayon naman sa SECMO, nagkaroon din dito ng pagsasaayos noong mga nagdaang taon. Noong 2013, nag-dredging si Goldrich dito. Siya ang nag-dredging. Bagaman buhay ang turismo, may mga buhay ring nakatali sa bawat galaw ng tubig sa lawa, gaya ng mag-asawang Anthony at Hilda. Dito na kasi ako lumaki sa Burnham, sa boating. Since 1951, ang lolo ko ang unang nagkandyan. Siya kasi ang tinatawag na the boatman. Nang inanunsyo ang rehabilitasyon ng lawa noong October 2025, akala nila ay 6 na buwan lang ang itatagal nito. Yung months, 6 months lang. Pero yung ganito na, naku, madadagdagan pa, mahirap. Pero lagpas na ang 6 na buwan. Tila usad pag-ungpa rin ito, kaya ang bawat buwan ng pagkaantala ay katumbas ng kumakalam na sikmura. Mahirap talaga nang nagsara yung boating mo. Agla ko kami laangan para pang tustos nga, di kay bills. Kaya naman yung may bigay bills. Pero yung mga tuition wala na. Kaya naka-promissory note na lang. Ang munting pwesto sa bike area ng Burnham Park ang nagsilbi nilang pansamantalang pinagkakakitaan na tulong ng Mayor's Office sa mga naapektuhan ng pansamantalang pagsasara ng lawa. Wala pa nga bumibili sa amin. Manila pa. Malaking epekto sa amin kasi syempre hindi pa kami naka-iPhone at may 2 college ako. At yun, mahirap. Yung panganay ko, nag-rider. Kaya para lang matustusan lahat ang namin. Ang mga turista na pa-expectation versus reality sa parke. Nakadismaya kasi syempre dati nakikita yung yung di ba parang unsetting tingnan. Parang
lalaro-laro, tapos pwede kong bangga-bangga. Mag-ikot. Kasi yung iba sa amin, first time mag-Baguio. Oo, yung iba, dismayado kasi gusto nga nila mag-ano. Pero, wala silang magagawa naman. Hangad ng mga boat operator sa turista na sana'y maisaayos na ang lawa. Umaasa naman kami by this June. Apo. Baka kuha daw sila ng mga tubig sa iba-ibang place. Siguro sa river, dalhin dito. Baka alanganin by June kasi yung refilling nga natin ng water. Parang kung i-refill natin as by water truck, ganon, matatagalan talaga. Mahirapan tayo. Huwag na nating hindi na ba tagalin? Kasi nga tagang ang hirap na. Lahat naman dito nagsasabi eh. Lahat ng mga vendors naapektuhan. Hindi ko na nga kaya eh. Sinakaya na lang. Ang lokal na pamahalaan humihingi ng kaunting pasensya sa mga apektado. Target itong matapos sa Hunyo. Ngunit ang pagbubukas ay sa Setyembre pa dahil kailangan pang punuin ng tubig ang basin ng lawa. Dapat ibalik natin sa dating, yung hindi siya polluted yung water. Tapos maiayos natin yung bed. Ibinahagi rin nila kung ano ang rason ng pagkaantala ng proyekto. The draining of the Burnham Lake is not included in the original program of work. So that took 1 month for them to drain the lake. Sa gitna ng makasaysayang Burnham Lake, isang mahalagang hakbang ang kasalukuyang rehabilitasyon. Ngunit sa likod ng hangaring ito para sa pagbabago, sumisigaw ang pangamba ng naiipit sa mabagal na proseso. Sa pagsalubong sa bagong bukas mula sa yabag ng nakaraan, huwag sana nating iwanang mag-isang nagsasagwan ang mga taong naging haligi at bahagi ng kasaysayang ito. Salamat, Carla. Sa ibang balita naman, dekada nang nagtitiis sa kakulangan ng tubig ang Barangay Tadyangan sa Tuba, Benguet. Patuloy na umaasa ang mga residente sa mga tubong manong-manong inilatag sa kabundukan. Sa gitna ng matagal ng krisis, hanggang kailan kaya nila kailangang punan ang pagkukulang ng gobyerno? Ating pakinggan si Rain Lagunoy. Sa syudad, madalas tinitingala ang mga buhol-buhol na kable ng kuryente sa nagtataasang poste. Ngunit sa Barangay Tadyangan, Tuba, Benguet, ang mas kapansin-pansin ay hindi nasa itaas, kundi mga linyang gumagapang sa lupa. Mga linyang nagbibigay ng tubig sa bawat kabahayan. Sagana sa likas na bukal mula pa sa bundok ang Barangay Tadyangan. Pero salat ito sa magandang kalidad ng tubig. Mahigit 50 taon nang uhaw sa malinis na tubig ang residenteng si Aling Carmen. Yung tubig niya is yung yung ngayon is yung galing sa taas, sa mountain na yan. Pag umulan, hindi mo talaga magamit. Nagpatayo sila ng yung mga bahay dyan sa taas na near the water, kaya parang nakukontaminate. Para mailapit sa kabahayan ng tubig, gumawa ng sariling diskarte ang mga residente. Sa bundok may dumandaan na tubig, yon hinos natin yon, kami ang gumawa. Ang isang kulay itim na tubo ay umaabot sa mahigit kumulang 1 kilometrong haba at kalahating pulgada ang taba. Sa pinakadulo nito, matatagpuan ang isang kuweba. Kasi bulk yung hose na nakapasok dun sa pinagkukuhanan ng tubig. Ang problema, kapag natapakan ng isang hose, yung mga other hose, nawawala yung supply niya. Kung tutuusin, ang tubig ay biyaya ng may kapal. Ngunit para sa ilang residente ng Tadyangan, ang pagkakaroon nito ay nananatiling pang-araw-araw na hamon. Kung minsan yung pupunta doon na nawalan sila ng tubig, ang problema dito is kung wala silang hose dahil nasira, basta kukuha na lang sila ng hose na kahit hindi sa kanila, ikakat nila yon, i-connect sa hose nila, ikaw na naman ang nawalan ng tubig. Nag-i-imbak na kami ng water. Dapat may drum kasi hindi mo talaga magagamit yung tubig. Sobrang madumi, chocolate siya. In those times of emergencies, ang reliance lang namin is rainwater. Pinagtiyagaan namin for
for around a week. Ayon kay Kagawad Arges, ang mga tubo hindi pa gaanong nagtatagal. Parang natutunaw. Plastic yan eh. Every 2 years nagpapalit ng hose. Binanggit niya na rin na noon pa man, sinubukan na ng pamahalaan na tugunan ang problemang ito. Hindi siya potable water. Even the technologies from Japan, mahirap siya maging potable. Kung ano yung existing nila, yun muna yung sinusupport natin. Improvement or rehabilitation ng kanilang mga water tanks and protection of their water resources. Ang dami natin yung mga constraints sa water development. We want to expand sa Tadyangan pero hindi pa siguro in 1 to 3 years. Hindi pa siguro. Siguro after 3 years. Ngayon, upang matugunan ang dekada ng problema ng mga residente, nagsagawa ng pampublikong konsultasyon noong 3 ng Mayo sa barangay. Kung sana magkapat na kami magkaroon ng tubig dito. Sa proyektong inilatag ng Badiwan Silver Spring Corporation, layon nito ang isang sentralisadong sistemang magbibigay ng malinis na tubig na maiinom. We need to conduct another study, hopefully, na ma-realize at makita ng ating mga officials yung case na ganyan. As planners, yun yung nakikita namin na kailangan ng ating mga tao. Ang kuwebang ito ay ilang dekada ng saksi sa mga sistemang nagpapauhaw sa Tadyangan. Sa dulo ng lahat, isang katotohanan ang mananatili. Importante talaga yung tubig. Water is life. Parang mas gugustuhin mong walang kuryente for a week kaysa sa mawalan ng tubig kasi syempre necessity siya. Ang tanging hiling ng mga kagaya ni Aling Carmen ay maayos na agos ng tubig. Agos na hindi kailangang paghirapan para lamang mabuhay. Dahil hindi ito luho, kundi pangangailangan na hindi dapat mapagkait sa mga tao. Salamat rin! Abangan! DOH at Baguio LGU pinaigting ang kampanya laban breast cancer. Baguio City, lungsod nga ba ng ukay sa rami ng ukayan? At Busking, patuloy na nagbibigay buhay sa lungsod ng Baguio. Magbabalik ang Iskosibo. Tayo'y gumagapang pataas, lumalaban ng patas, ngunit ang pang-aabuso'y lumagpas, mapipilitang mapagtingala. Ano naman to? Minsan, isang salita lang ay sapat na para magbago kung paano ka tingnan ng mga tao. Para sa mga aktivista, ang madalas na sabi nila, panggulo, rebelde, kalaban. Ang tawag sa pagpaparatang na ito, red tagging. Madalas, nagsisimula ito sa simpleng paratang. Isang post, isang comment, isang headline. Isang pangalang biglang ikinakabit sa panganib. Pero hindi rin natatapos ang epekto nito. Kapag naparatangan, madalas kasunod nito ay panghaharas, pagbabanta, at takot. May karapatan ng bawat Pilipino sa malayang pamamahayag, mapayapang pag-oorganisa, due process at ligtas na pamumuhay, kalayaan at seguridad. Sa bawat boses na pinipili nating pakinggan kaysa patahimikin, mas nakakamit natin ang tunay na malayang bayan. Dahil ang mas makataong lipunan ay hindi nabubuo sa takot, nabubuo ito sa pag-unawa. Atin namang bigyang pansin ang usapin sa kalusugan. Libreng breast cancer screening at iba pang serbisyong medikal patuloy na inihahatid upang makatulong sa mas maagang pagtukoy ng sakit sa mga pasyente. Narito si Andy Del Rosario.
Matapos ang duty ng 54 na taong gulang na, si Nanay Eileen bilang isang online English teacher, may nakapa siyang tila bukol sa kanyang dibdib. Naramdaman ko there's like a marble size na lump. Ang tila bukol na nakapa ni Nanay Eileen, senyales na pala ng breast cancer. It was hard, of course, it was overwhelming. Ayon sa Department of Health Cordillera Administrative Region o DOH-CAR, mula 2023 breast cancer ang isa sa mga nangungunang sanhi ng pagkamatay sa Baguio City. Breast cancer is the number 1 na type of cancer na kinakamatay ng mga kababaihan. Nung nalaman ni Eileen na may breast cancer siya, hindi lang takot ang kanyang naramdaman, kundi pati pangamba sa nakaambang gastusin. That's the biggest challenge. We started in the private, which was really costly. Hindi lang ito isang pinansyal na hamon para kay Eileen, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Private, obviously, mahal. Pero yung proseso niya, mas mabilis. Sa public, talagang pipila ka. Ang cancer patient naman, si Nanay Gigi, hindi lang ang malaking gastusin ang iniinda. Dahil sa kakulangan ng espesyalista sa kanilang lugar sa Benguet, minabuti na lamang niyang manirahan sa syudad ng Baguio kaysa tiisin ang mahal na pamasahe at 6 na oras na biyahe. 300 pesos. Pagbalikan, 600. Palipat ako dito kasi may oncologist na doktor. Doon sa probinsya, wala kaming mahanap. Ayon sa Cancer Prevention and Control Program Manager ng DOH-CAR, marami pa rin ang hindi nagpapakonsulta ng maaga. Takot pa rin sila, hindi rin sila aware yung benefits na pag early detection, mas maaga din na maaagapan yung pagkakaroon ng sakit. Tulad na lang ni Nanay Gigi na inabot pa ng 1 taon bago nagpatingin sa doktor. Ang natakot ako kasi parang kiramdam ko magmatay na ako. Nakausap din namin sa telepono si Nanay Natasha. Hindi niya tunay na pangalan na itinatanggi pa noong una ang posibilidad na mayroon siyang breast cancer. Sabi ko, hindi, liliit din ito. During those times, may mga problems kang iba, may mga dapat kang unahin. So parang sinet aside ko siya. And then nung December, January, bakit parang lumalaki? Pero andun pa rin yung fear. Pero habang tumatagal, yung pain is nag-i-increase. Sabi ko, iba na ito. Upang pagaanin ang bumibigat na problemang dinadala ni Nanay Eileen, Gigi at Natasha, may mga health center sa Baguio na nagbibigay ng libreng breast screening sa mga pasyente at referral sa ospital. Since the start of our PhilHealth partnership and the e-consulta required us to properly have an early detection of our breast mass. If they see a woman with a breast mass, it will be referred to the Baguio General Hospital for further testing and management. Sa Baguio General Hospital, maaga pa lang, may mga pasyenteng pumipila na para makakuha ng libreng serbisyong medikal. Kabilang dito ang mga programa ng gobyerno para sa libreng screening, gamot at tulong pinansyal. Ang Cancer Assistance Fund ay ito yung programa na nagbibigay ng libreng financial para matugunan yung laboratory, gamot, and diagnostics, and even treatment or operations ng ating mga patients. Kasama rin dito ang mga programang tumutulong sa chemotherapy medicines at ilang gamutan ng mga pasyente. These medicines are given free and charged to this CSP map or libreng gamutan sa cancer. Yung tinatawag nating PhilHealth or yung Z benefit package once they are diagnosed of cancer. Tuloy-tuloy na po ito from the screening to the detection, to diagnosis, treatment, and even surveillance. Ayon kay Nanay Eileen, malaking bawas sa kanilang out-of-pocket expenses ang paglipat niya sa pampublikong ospital. Being in the government hospital helps a lot. If it is available in the Onco-Pharma, then you get it for free. If it's not, then you will have to wait or you will buy it outside. Prevention is better than cure. Sa laban kontra breast cancer, mahalaga ang maagang pagpapasuri, tamang impormasyon at agarang gamutan dahil mas mataas ang tsansa ng paggaling kapag ito'y maagang natuklasan. You have your self-examination of your breast. Itataas na yung kamay ninyo dito, then feel around your breast. Another side naman, kung may nakita na kapag kayong medyo may parang naiiba, then you now go to the health center. Dahil sa mga libreng screening at programang pangkalusugan ng gobyerno, mas dumarami ang nabibigyan ng pagkakataong lumaban at mabuhay. Tulad na lamang ni Nanay Eileen at Gigi na kailan may hindi sumuko. Kung may nararamdaman, huwag mag-atubiling tumungo sa pinakamalapit na health center o sa City Health Services Office tuwing araw ng Huwebes. Libre ito at walang kailangan bayaran. Laging tandaan, health is wealth. Salamat, Andy! Para naman sa ulat panahon at iba pang kaalaman, narito si Winona Castillo.
Nakapaghuling hirit sa tag-init na ba ang lahat? Yan ay dahil patapos na ang summer at papalapit na ang tag-ulan season. Alamin natin mga kaisko ang lagay ng panahon dito sa lungsod ng Baguio ngayong ika-22 ng Mayo. Mapapansin ang paglamig ng simoy ng hangin na pumapatak sa temperaturang 17 hanggang 26 degrees Celsius na may mabagal hanggang katamtamang bilis. Ang direksyon ng hangin na ito ay magmumula sa hilagang kanluran hanggang timog kanluran ng bansa. Maobserbahan din na maulap ang kalangitan sa ngayon, kaya pinapayuhan ng ating mga kaisko na magdala ng payong o anumang panangga sa posibleng pagbuhos ng ulan. Itinatayang nasa 89% ang tsansa ng pag-ulan ngayong araw. Sa kasalukuyan, wala pang namamataang low pressure area na maaaring mamuo at tumama sa bansa ayon sa Pag-asa. Para naman sa kalagayan ng panahon sa mga susunod na araw, mananatiling maulap ang kalangitan at mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan. Kaya naman kung nais nyo ang malamig na panahon para makapag-relax, saktong-sakto ang panahon ngayon para sa inyo mga kaisko. At dito na nagtatapos ang ulat panahon sa araw na ito. Lagi niyong tatandaan, mainit man o maulan, dito sa Payong Isko, lagi natin yang babantayan. Muli, ako si Winona Castillo, ang inyong kaagapay sa lagay ng panahon. Payong matibay, payong umaagapay. Ito ang Payong Isko. Salamat, Winona. Dumako naman tayo sa musika, kultura at sining. Matagal nang nagbibigay buhay sa Session Road ang mga buskers tuwing linggo. Ating kilalanin ng mga artistang naging dahilan ng pagiging malikhain ng Baguio. Makakasama natin si JC Kigaw. Ang Baguio City ay kinilala ng UNESCO bilang isa sa creative city sa larangan ng crafts and folk arts noong 2017. Ito rin ang kauna-unahang lungsod sa Pilipinas na napasama sa UCCN. Session Road is the heart. It's the beating heart of the city of Baguio. Ang pagiging malikhain sa Baguio ay patuloy na lumalago. May init at masiglang bumubuhay sa bawat sulok nito. May mga umaawit, nagko-cosplay, nagpipinta sa kalsada, at may mga sumasayaw. Ang tawag dito ay street performance o busking. Para sa iba, ang busking ay isa lamang sideline pero para sa kanila, isa itong tahanan. Hello, kami po ang BSDC, also known as Baguio Street Dance Community. I am Atlas, battle name is Valentine. I am Roma, aka Thessalonica. My name is JB, aka JB's. My name is Reeve, aka Ribbit. I'm Joshua, aka Walker Rookie. My name is Joni Starboy. Hi, I am Earl Christian J. Don Earl Lang. Sila ang Baguio Street Dance Community o mas kilala sa tawag na BSDC. Mga mananayaw na ginawang entablado ang Session Road para sa kanilang passion, pangarap at pagkatao. Kaya naman, sa bawat indak nila sa Session Road, may mga batang naeengganyo. May mga estrangherong napapangiti. They appreciate yung mga ginagawa namin. It's very fulfilling. It's made my weekends a lot more eventful, a lot more fun. Pero hindi lahat ng hiyaw ay suporta. Minsan, ito'y paghila sa kanila pababa. Alam mo na yung, may sakit ba mga to? Yung mga ganon. May sakit ba kami? Mga ganon daw. Hanggat wala silang natatapakang tao, patuloy silang sumasabay sa ritmo ng musika. Kasi we love dancing po. Yun lang. Yun lang talaga. Isa sa nagtatanghal, si Jace, na patuloy na tumutugtog. Ang kanyang pag-awit ay para makabuo ng koneksyon sa manonood. Introduce new things to people. Introduce new experience to their ears. Song choices na very relatable sa akin. Ngunit, sa gitna ng kasiyahan, isang anunsyo ang nagpayanig ng kanilang mundo. Ang dating espasyo para sa sining at tao ay biglang napalitan na ng ingay at busina ng mga sasakyan. Session Road is the shortest route of the city business district and to the club nga yung part.
because of this energy crisis we are experiencing right now. At kahit mawalan ng entablado, ang pagmamahal sa talento ay kailanman hindi maglalaho. That doesn't mean that the dance is over. Surprisingly, the community always finds a way to get back on its feet. At para sa mga naunang nangarap, ang talento ay hindi lang regalo. Isa rin itong pangakong kailangang panindigan habang buhay. Tulad na lang ng Ebony and Ivory, isang busking duo na tumutugtog na since day one. Disiplina, talent, pagpupursige. Pag nag-ensayo ka, isa puso mo yan. Iba-iba man ang sining na ginagawa, iisa lang ang sigaw ng puso, ang magmahal sa pagtanghal. It won't be a reason for you to stop doing what you love. Sa bawat beat, sa bawat galaw, sila ang mga taong pinipiling ipakita ang talento at sarili sa mundo. What if simulan mo, yun lang. Stretching lang. Dahil minsan, sa pagitan ng takot at pangarap, ay tapang lang ang sagot para magsimula. At samahan mo pa ng kaunting stretching na rin sa pagharap sa hamon ng buhay. At sa bawat artista ng bayan, mga awit at mananayaw na patuloy lumalaban, ay may mga pusong handang manatili at maghintay. I'd be willing to wait for that kahit siguro next year pa yan bumalik. So yeah, watch out. Salamat, JC. Naghahanap ka ba ng pang-OOTD? Solve yan sa Baguio City kung saan kaliwat kanan ang ukayan. Sa paghahanap ng ukay items, oras at tiyaga ang kailangang puhunan. Sasamahan tayo ni Mariela Ortega. Tila may fashion show araw-araw sa Baguio City. Talaga namang agaw tingin ang pormahan. Sa unang sulyap, naiisip mong mamahalin at branded ang kanilang mga outfit. Pero, ang ilan sa mga outfit na ito ay galing lang pala sa ukay-ukay o mga second-hand na damit. Ang gothic outfit ni Clarice, pumapatak lang daw ng 300 pesos. Pati ang pangmalakasang aesthetic outfit ni Lay, 300 pesos lang din ang kanyang nagastos. Ang sapatos ni Joel, 20 pesos lang. 150 ang kanyang pants, 100 pesos ang kanyang jacket, at 50 pesos lang ang kanyang red top. Pak! Bangga ang outfit check! They ate and left no crumbs. Pasok sa budget! Dahil sa affordable na outfit of the day or OOTD, hindi nawawala sa itinerary ng mga turista ang mag-ukay sa Baguio. Naghanap kami ng mga video sa mga pwedeng puntahan. Tapos nakakita kami ng mga ukay. So sabi ko, try namin. Sa night market ng Baguio City, dalawang mahabang linya ng stalls ang matatagpuan kung saan samot-saring ukay finds ang nakadisplay. Para sa mga lokal at estudyante na nagtitipid dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin, ukay-ukay is live. It's very alive in the point na bawat barangay meron silang ukayan. Like sa Lower Eng Hill, merong ukayan. Sa Aurora Hill, meron ako nakikitang ukayan pa rin. If you go to Hilltop, not just clothes, pero mga bed sheets. So it's very vibrant. It has a lot of variety. Ayon sa BPLO ng Baguio, ngayong unang quarter pa lang ng 2026 ay umabot na sa 255 ang mga ukayan sa lungsod. Ang mga certified na naghahalukay sa ukay, may tips kung saan may Instagram-worthy na ukay-ukay finds. Sa Hilltop, merong isang buong building doon na ukayan din siya. Kasi hindi siya masyadong known. And doon ako pumapalagi. Hilltop talaga kasi sobrang mura din. Pero kailangan mo talaga magtiis or magtiyaga for you to find something. Nakahanap din ako sa amin, which is sa Eng Hill, yung mga ukayan doon. Yung ukayan sa Harrison. May isang strip doon na puro ukayan, malapit sa Chinese school. But girl, ang mag-ukay ay hindi biro. Kailangan ng oras, sipag at yaga kung gusto mong mapasayo ang kabog na OOTD. Sa dami ng pagpipilian, paano nga ba masisiguro na sulit ang bawat pagpunta mo sa mga ukayan? Tumingin ka muna dun sa like yung mga hindi nakahang or like magdidiklo ka doon. So dapat pag mag-uukay ka is parang prepared ka talaga na makipagbakbakan. Tingnan mo as every parang trip na hindi ka makakahanap para dun lumabas yung parang mga mythical pool.
Ayon sa Republic Act 4653 o mas kilala bilang Ukay-Ukay Law, illegal ang pag-import ng mga second-hand na damit at iba pang gamit na karaniwang binebenta sa mga ukayan. Gray area siya because it's illegal na, as you said, under the Pro 653, illegal talaga ang entry ng mga used goods. In the case of Baguio, diba? Because it's an industry, it's already an industry. As long as they have complied with the local ordinances or our sanitation requirements, they can be issued a business permit. Actually, the local government of Baguio is very supportive of the MSMEs. We allow them to sell, we provide them venues, we issue special permits for those special events. Pero ngayong uso na rin ang online shopping, malungkot na katotohanan na sa lungsod ng Ukayan, hindi na abot kamay ang presyo ng ukay. Gentrified na kasi mga curated na. Maraming pwede ka na mag-choose kung anong gusto mong style. Kung mga vintage, pwede ka nang pumunta sa shop na yan for vintage stuff. Mayroon namang iba na maganda ang tingin sa social media ukay. Parang mas maging accessible siya, mas maganda. More convenient for the people actually kasi hindi lang siya yung ganito na specific locations lang mo siya makahanap. Sa kabila ng pag-usbong ng social media ukay, may mga taong pinipili at tinatangkilik pa rin ang pisikal na pagpunta sa ukayan. It's not just the ukay but the experience as well. Sa pamimili ng ukay, hindi lamang dapat kagandahan ng damit ang iniisip. Ugaliin pa rin na maging responsable para na rin masiguro na walang nasasayang sa mga damit na maaari pang mapakinabangan. Ang ginagawa ko is, iniipon ko muna yung item, sinusukat ko siya, tapos kung ano lang yung pinakagusto ko or talagang high quality, ayun yung binibili ko. Hindi na yung takaw mata lang. Kasi parang at some point, naging overconsumption na rin siya. Sa lungsod na kaliwat kanan ang ukayan, hindi presyo ang nagtatakda ng estilo. Mula sa branded clothes hanggang sa ukay finds, ang bawat kasuotan ay produkto ng oras at pagtatiyaga. Dahil sa huli, ang tunay na halaga ng suot ay wala sa tatak, kundi sa pagpapahalaga ng taong nagmamay-ari nito. Salamat, Mariela. Ganda, no? Actually, galing ukay lahat ng suot ko ngayon. Saan pa mo banda nabili yan? Nako, mamaya bubulong ko na lang sa'yo. At yan ang mga eksklusibong balita ang inyong tinutukan. Ako si Estelle Darasan. At ako si Jancel Ilano. Mula sa Baguio, patuloy naming ihahatid ang mga eksklusibong kwento para sa kaalaman, para sa kamalayan, at para sa bayan. Magandang gabi. At ito ang Eksklusibo!